Umanap na po ng palusot para umiwas. Mga tanda na ang tao may tinatago. Bakit yung ibang mga congressmen, yung ayaw ng live streaming, pinagbigyan mga kababayan yung executive session. Kahapon po si Congressman Romulo, tapos yung isa pang congressman taga Bulacan, pinagbigyan. Pero si Pulong talagang sumulat declining the invitation of the ICI. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ayaw matanong kasi may tinatago talaga. Kahit hindi man siya pumunta doon sa ICI po, magpapatuloy ang investigasyon, inspection doon mismo sa May records naman po ang DPWH. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tama yung ating mga sinabi sa mga previous vlogs natin na si Pulong na unang nagsabi, handa siyang harapin ang anumang investigasyon sa issue ng flood control. In-invite ngayon ng ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ito na ngayon yung sagot ni Pulong. Sabi sa report nitong One News, Representative Duterte declines ICI investigation. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has declined the Independent Commission for Infrastructure invitation to appear in its probe into alleged irregularities in the city's flood control projects. In a letter to ICI Chair Andres Reyes Jr., Duterte argued the commission, as part of the executive branch, cannot summon a sitting lawmaker and called its request vague and ambiguous. He also accused the ICI of ignoring allegations involving President Bongbong Marcos Jr., his family and former Speaker Martin Romualdez, claiming the administration is using the inquiry to harass him and Vice President Sara Duterte ahead of 2028. Referring to 2028 election. Nakita na ninyo, mga kababayan, sabi ko sa inyo, ang mga Duterte, iba yung sinasabi sa ginagawa. Lahat baliktad po. Unang sabi niya, kahapon pa lang ito, di ako kontraktor. Pulong Duterte ready to face flood control probe. December 3, report ng Politico News. Davao City Representative Pulong Duterte declared that he is not a contractor or a congressman moonlighting as contractor linked to flood control anomalies. In a statement on Tuesday, Duterte said he was prepared to face any probe into the flood control projects in his home district, insisting he is not involved in any irregularities. Sabi ni Pulong, yes, naging congressman ako noong 2019 pero hindi ibig sabihin ako ang nag-design, nag-award o nag-implement ng lahat ng proyekto mula 2019 hanggang 2022. He pointed out that the Department of Public Works and Highways was the implementing agency with its own bidding and other processes and responsibilities. Di ako member ng House Appropriations Committee at di ako nagtatrabaho sa DPWH, lalo nang di ako kontraktor. Hindi ako engineer ng DPWH, hindi ako pumipirma ng Notice of Award. While he is ready to face any inquiry, Duterte lamented the selective probe on the flood control anomalies. If the flood probe is really objective, he asked why other districts with 20 billion pesos, 30 billion, even 50 billion flood funds were not included. Duterte has reassured the people of Davao City that he did not steal any public funds or manipulate any government contract. He promised to submit all documents to the ICI to probe transparency and accountability. Kung may nakita silang double funding, overpricing, or unfinished projects, mas maganda ngang imbestigahan para makita kung saan talaga nanggaling ang problema at sino ang tunay na nakinabang, sabi po niya. That's the end of this story. Sa pagsasabi ni Pulong, handa siya na magpaimbestiga. Welcome sa kanya yung any investigation. Yan yung sabi niya the other day, nung Tuesday. Ngayon, biglang nagbago. Isang araw pa lang ang lumipas, nagbago na yung kanyang statement. Ayan yung kanyang liham
December 3, kahapon, Tuesday, iba yung sinabi niya. Kahapon, iba naman yung sinasabi niya. Baliktad na. Yan o. Sabi dyan, ICI Chairman Andres B. Reyes Jr., Independent Commission for Infrastructure. Reply to your invitation letter dated December 1, 2025. Dear Chairman Reyes, I welcome the investigation on the flood control projects of Davao City's 1st District. However, I regret that I cannot accept your invitation to appear for the following reasons. First, I am a sitting member of Congress. Considering the ICI is a creation of President Marcos Jr. Per Executive Order number 94, the ICI appears without power nor jurisdiction over me. The constitutional separation of powers bars ICI, which is part of the executive branch, from including me in your executive mandate. Your power is purely limited to the executive branch. Second, even then, there appears to be no factual and legal basis for your invitation. Your invitation is vague and ambiguous, absent any particulars or details of matters in the position of ICI. It is part of due process, fairness, and respect. Umanap na po ng palusot para umiwas. Mga tanda na ang tao may tinatago. Bakit yung ibang mga congressmen, yung ayaw ng live streaming, pinagbigyan mga kababayan yung executive session. Kahapon po si Congressman Romulo, tapos yung isa pang congressman taga Bulacan, pinagbigyan. Pero si Pulong talagang sumulat declining the invitation of the ICI. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ayaw matanong kasi may tinatago talaga. Kahit hindi man siya pumunta doon sa ICI po, magpapatuloy ang investigasyon, inspection doon mismo sa May records naman po ang DPWH na pwedeng isamon, pwedeng kunin ng ICI. Hindi siya sumagot, just the same. Magre-recommend mga kababayan ng ICI pag may na-found out na diferensya. Yung mga alleged double budget, substandard at saka ghost project sa kanyang distrito. Kahit pa umiwas si Pulong at tinawi yung kanyang mga sinabi na ready siyang mag-attend, hindi man pala ready. Sabi ko sa inyo, laging baliktad po ang kanyang mga sinasabi nila. Hindi lang si Pulong, buong pamilya niya at ang kampo ng mga Duterte. Nakikita ninyo si Bato de la Rosa, mga kababayan. Go ahead, Mr. Trillanes. Make my day. Maski sumama ka pa sa pagpusa sa akin, hindi na po nagpapakita. Ganon sila. Mga kababayan, anyway, ituloy natin yung sulat ni Pulong. Sabi dito, third, if at all, the executive, particularly the DPWH, DBM, DOJ, DNR, DICT, PICAP, DTI, and other relevant government functionaries are more than enough to satisfy your information gathering and mandate as alter ego of the President Marcos Jr., you can rightfully secure any information or document that you may need in connection with the subject projects from them. Fourth, suffice it to say that I was not a member of the House Appropriations Committee from 2019 to 2022. I am therefore incompetent to answer your desired queries. Fifth, since ICI was created by President Marcos Jr., who has been implicated by one of the major players, ex-Congressman Elizalde Co, I feel that ICI must immediately investigate President Marcos Jr., binabaliktaran niya yung ating Pangulo, his family and ex-Speaker Romualdez for tweet. Most especially, nagamit pa ng for tweet. Ibig sabihin immediately. So sa kanila, pwede yung for tweet. Pero sa kampo nila, kay Sara, sa mga kaalyado nilang senador, hindi pwede yung for tweet. Archive pwede sa impeachment. Ngayon, kasi nagdidemand sila ng investigasyon,
para sa ating Pangulo mismo. Kasi daw isinabit ni Saldico, dapat forthwith ang investigasyon. Kita ninyo? Ganon katindi sila, mga kababayan. Binabaligtad daw. Forthwith, most especially, flood control and other infrastructure projects in Regions 1 and 8 from 2022 to 2025, and incidentally all projects prior thereto from 2000 to 2025. It is my impression that the ICI was created by President Marcos to save himself, his family, ex-Speaker Romualdez, and else and provide a diversion cover-up for their misdeeds. 6. The revelations of ex-Congressman Elizalde Co is indeed very revealing as it is shocking. It cannot be ignored. They are exposes that need investigating. To use me and my sister BP Sara to divert the truth, passing the blame and mislead the Filipino people is highly unacceptable and deplorable. Overall, I view ICI as President Marcos Jr.'s tool for pure political propaganda to weaken or worse destroy the name of BP Sara, FPRRD, and our Duterte family's good name. It is a continuing political propaganda and harassment against our family with a view to the 2028 presidential, national, and local elections. Ayan po. Signed, Congressman Paulo Duterte, 1st District, Davao City. The usual pattern ng kanilang behavior. Magyayabang na kaya nilang harapin pag dumating yung panahon na kailangan nilang humarap sa investigasyon tulad ng impeachment trial kay Sara na sabi ni Sara, I want a bloodbath, sabay takbo sa Supreme Court for technicality. At yung mga kalyado, forthwith archive. Ngayon, si Bolong ganun din. Ready daw siya na harapin ang anumang investigasyon. Nang in-invite, nag-decline. Alams na. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, kung wala siyang tinatago tulad ng sinasabi niya, ano pagbigyan yung ICI, pinulitika, mga kababayan na niya ng tudo. Paninira lang daw ito at harassment sa kanila para sila masira with the objective, PDI on 2028 elections. Yan daw ang rason kung bakit binuo ang ICI para lang siraan sila. Ganon katindi po. Style posit po. Para makaiwas pagbubuga ng tinta. Squid tactics, mga kababayan, ang tawag dyan. Anyway, tingnan natin kung ano magiging reaction ng ICI at saka ng Palasyo Malacanang. Siguradong itatanong ito kay Yusek Clear Castro sa press briefing mamaya. Okay po? Mga reaction sa mga netizens. Sabi ni Maureen Rose, Mia Villar, Talawan si Pulong, Kotobrag, Manumbag, Ogbogaw. Sabi ni Pauline Aubrey Dalisay Binaflor, kala ko ba walang tinatago? Sabi ni Mildred Martin, kung walang tinatago, bakit di umarap? Magandang chance ngayon to prove na mali ang allegations against him. Sabi ni Rory Sulayvar, akala ko ba walang tinatago at hindi takot tumarap sa investigasyon? Nansky Dayag, ang pagtanggi sa investigasyon ay hindi nabago yan sa kanila. Sabi ni Yobel, basti di sumipot kay Torre. Inday di nag-defend ng budget sa Congress. Tapos ito, ayaw humarap sa ICI. Nasa lahi ang duwag? Sabi ni Nap Banaw, kung talagang malinis, walang dapat ikatakot. Sabi ni Gid, ginamit pa ang posisyon para tumakbo sa allegations. Sabi ni Ferdinand Mangalimat, may tinatago. Sabi ni ABR, why afraid? Akala ko ba matapang kayo? 51 billion pa. Sabi ni Mark Manalo, pag guilty, ayaw sumipot.
Yan ang pattern ng kanilang behavior. Maghahamon. Pag pinatulan, aatras. Magyayabang. Diyan niya kami sa investigasyon. Pag in-invite, decline. Tapos, magsasabi ng kung ano-anong mga palusot. Si Sandro, si Martin po, ready sa investigasyon. Nag-resign pa si Martin Romualdez para walang impluensya bilang speaker. Di ba? Si Sandro, siya pa yung nagsulat sa ICI. Anytime man niya, within the week din, siguro yung schedule. Anytime man niya at your convenient time. Ready ako to cooperate with the investigation. Ngayon siya, gumawa ng kung ano-anong depensa, kung ano-anong rason para hindi matanong. Pinulitika pa, ginagamit niya ito sa politika para siraan kami at PDI-an niya sa 2028 election. Paniniraan niya sa amin ni Sara. Wala mang paninira sa kanila, mga kababayan. Sa totoo lang, sila yung sumira sa kanilang sarili. Diba si Sara, bakit na-impeach? Yung confidential funds at saka yung pagbabanta sa ating Pangulo. Sino ba naman ang nagsabi sa kanyang bantaan yung ating Pangulo? Diba? At gastusin yung kanyang confidential funds in 11 days, ubos. Si Digong, hindi man sinisiraan po. Sinira niya yung sarili niya kasi, ayon, AJK ng AJK, kill. Diba? Di siyempre, kinaso siya ng mga biktima. Nandun siya sa ICC. Tapos ituturo yung ating Pangulong Bongbong na nasa likod. Anong nasa likod ng kaso niya? Mga pribadong complainants po ang nag-file ng kaso 2017 pa. Nakita ninyo? Pari-pareha sila. Ganun ang kaisipan. Si bagong hero nila, si Kiko Barsaga, sinuspend ng Congress. Ang tinuturo na nag-suspend sa kanya yung ating Pangulo. Bakit? Presiding ba ng Ethics Committee yung ating Pangulo? Gumawa siya ng katarantado hanggang kaka-meow. Inimbestiga ng Ethics Committee. Sinuspend ng 60 days without salary and other benefits. Ang itinuro, yung ating Pangulo, ituro mo yung sarili mo sa katarantaduan mo. Gumawa ka ng katarantaduan dyan sa Congress. Dinisiplina ka, ituturo mo yung ating Pangulo. Diba? Kanya ng mga pag-ugali nila. But anyway, yan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.